Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video ngayong araw. At dito nga nakakalungkot na balita dahil promoter ni Inoue wala na ngang interest dito kay Janrel Casimero. Even though na impressive nga raw yung kanyang pagkapanalo, hindi na nga raw ganado na labanan ni Inoue etong si Utol Janrel Casimero, which is talagang takot ang inayupak, diba? So talagang una pa lang napansin na yan natin lahat na parang natatakot nga etong si Inoue dito kay Janrel Casimero. Kasi isipin nyo ba naman mga kapenyo, noong mga panahon na kalakasan talaga ni Janrel Casimero, kung talagang gusto nilang labanan etong si Utol, talagang noon pa lang natuloy na sana yung fight. Pero hindi matuloy-tuloy. Bakit? Diba? Marami sila kasing mga mga issue, marami silang mga dahilan para at least hindi mapalaban at gumanda pa ang record na ito ni Inoue. Halatang mga kapenyo, halatang kino-cover up nila dahil alam nila na meron talagang lakas etong si Utol Janrel. Pero kung ako kay Janrel, ipagpatuloy ko lang ang karera ko. Kung talagang paglalabanin kami, edi paglalabanin kami. Pero at the end of the day, pinakamainam talaga dyan, magtuloy-tuloy lang si Janrel sa kanyang karera para sila rin na magtagpo pagka sinigaw na talaga ng tao yan, lahat ng tao. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito kay Sports Talk PH. Kanina nga lamang po ay isang hindi magandang balita ang dumating para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil sa latest interview sa Japanese promoter ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi, ay direkta na po nitong sinabi na wala nang magaganap na sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Janrel Casimero at Naoya Inoue. So talagang kinumpirma, ayaw na talaga, ayaw na, Bakit kaya mga kapenyo, Wala namang ginawa sa kanilang masama etong si Janrel Casimero if ever man, Talagang parang nakaka-curious lang na bakit kaya ayaw niya. So either dalawa nga lang talaga yung pwedeng maging sagot diyan, natatakot siya o may humaharang, Yan lang yan mga kapenyo. Paliwanag po ni Ohashi na wala daw siyang pakialam kung naging impresibo ang pagkapanalo ni Casimero kontra. Kita nyo na, wala nga raw siyang pakialam So it means kahit anong gawin ni Utol Janrel, kahit pa magpakita siya ng gilas, kahit pa one round lang niya tapusin, wala interest, etong promoter ni Inoue talaga. Kay Saul Sanchez. Basta maninindigan umano siya sa kanyang desisyon na kapag hindi mo nakuha ang tamang timbang kahit panalo ka pa ay tanggal ka na daw sa listahan ng mga potensyal na makakalaban ni Inoue. Kita nyo na, talatang nagre-reason out na lang mga kapenyo Pagka hindi raw nakuha yung tamang timbang, ayaw na nila. Ganun na lang, di ba? Gaya nga nasabi ko kanina, napakarami nang nakagawa niyan. At napakarami na talagang minsan before the fight, ang taas ng timbang. Minsan 2 kilo pa, minsan 3 kilo. Kahit Mayweather di ba? Tinatawag nga ni Mayweather ang sarili niya na GOAT the greatest of all time mga kapenyo diba? Pero minsan na siyang nalagpas din ng weight in So parang nakakapagtaka lang yung Japan mga kapenyo na parang ang dami nilang kuskus balungos. Kasi kung talagang champion niyang Inoue nyo, kung talagang may bayag yan, kahit pa isipin nyo na ganyan-ganyan lang si Janrel, ilaban nyo, itapat nyo para diba magkaalaman. Isang laban lang naman yan pagka natalo si Utol wala na, diba? Ganun lang yan yun nga lang, pag chambahan kayo, putang ina. Yun yung tinakatakot nila siguro talaga dito sa bata nila. Kaso ang pangit kasi tignan diba? Pound for pound ka, tapos isa kang world champion or Japan champion nga lang. Ika nga ng iba, Japan champion nga lang daw yan dahil hindi naman daw dumadayo ng ibang bansa yan. Noon nadadayo, pero ngayon hindi na nga nadadayo yan si Inoue, panay Japan na lang. Dapat pagka ganun na yung mga titulo mo at kilala ka sa buong mundo, wala kang katatakutan, talagang nalaban ka, hindi yung ganyan, ang dami yung dahilan. Kesyo, sa timbang kaya ayaw ng labanan, di ba? Parang nakakadisamaya lang. Dagdag pa ni Ohashi na madami naman daw listahan ng mga pwedeng labanan si Inoue. Kaya naman tinanggal na daw nila si Casimero sa listahan nila nang dahil sa pag-overweight nito.
Bukod dyan ay Pero nung kalakasan ni Janrel, wala silang listahan kung hindi si Janrel lang talagang hindi nila nilabanan, 'di ba? Iniwasan nila. Kasi alam nila may tulog sila sinabi din ito na hindi umano nila tatanggapin ang first round technical knockout win ni Casimero kay Sanchez. Sus! Kaya naman dahil dyan ay prangka na po nitong sinabi na 100% na daw siyang sigurado na wala nang mangyayaring bakbakan sa pagitan ng angas ng Pinas at ng binansagang halimaw ng Japan. 100% na nga kayo dahil ayaw nyo matalo yung manok nyo. Yun lang yun. Kasi alam nyo na may tulog may knockout power tong tao kaya alam nyo may tulog yung bata nyo. Nakakalungkot po itong balita para kay Casimero. Gawa ng alam naman nating lahat na mahigit 5 taon niya nang hinahamon si Inoue. Pero dahil mismo ang promoter sobrang tagal na mga kapeng, yung 5 taon, biro nyo 5 taon, di ba? Ayaw pa rin ilaban. Hanggang kailan? Hanggang sa ano siguro, no? Pagka uugod-ugod na si Utol Janrel, pagka yung hindi na kaya, puta, doon naman maghahamon tong Inoue, puta. Dapat habang bata pa. Habang 35 pa lang, no? Isabak na, kahit naman na ban yan, may 1 taon lang naman. Babalik agad ng Japan, no? Di, dadayuhin na nga siya, partida na promoter na ni Inoue ang nagsabi. Kaya naman mukhang malabo na talagang magtuos ang dalawa kailanman. Kung atin pong matatandaan ay nitong nakalipas na taon lamang, ay sinabi pa lang ni Ohashi na interesado silang gawin ang laban ni Casimero at Inoue pagkatapos ng hindi masyadong magandang performance na ipinakita ng ating pambato kontra kay Yukinori Oguni. Tignan nyo na talaga kalokohan ng promoter na to. Tignan nyo parang pinaasa lang nila si Janrel dito. Tignan nyo, sabi nga nila pagkatapos ng laban dito kay Oguni, naaamoy na nga nila, no, na lalaban na itong si Inoue dito kay Casimero. Pero after ng hindi magandang performance ni Casimero rito, tinanggihan nila. Ngayon naman maganda na yung performance, naka 1 round lang, ang dahilan naman nila yung timbang. Puta na guys, hanggang kailan ba talaga? Malupit talaga tong promoter ni Inoue, no? Kaya naman ang ipinagtataka ngayon ng mga tagahanga ni Casimero ay bakit umano noong hindi maganda ang performance ni Casimero laban kay Oguni ay gustong-gusto nilang itapat si Casimero kay Inoue. Pero umano na maganda ang ipinakitang performance ni Alas kontra kay Sanchez ay agad nilang sinarado ang pinto na makalaban nito si Inoue. Paano nga kasi takot? Takot mabahiran na pumangit ang record ni Inoue. Kaso itong promoter na gunggong talagang iwas siya kasi nga takot mabahiran. No? Kasi pagka yung bata nila nabahiran ng talo galing sa kamay ni Casimero, ang hahabulin naman nila ngayon si Casimero pag magre-rematch sila. So magiging kay Casimero naman yung pabor if ever na mangyari ngayon. Medyo parang alam mo ang pangit ng boxing ngayon mga kapengin, sa totoo lang. Hindi katulad nung araw pag hinamon mo yung isang boksingero talagang lalabanan ka niyan, no? Kumbaga kung pares kayong boksingero, no? At talagang ngayon parang style Mayweather na yung mga galawan mga kapengin. Namimili na ng kalaban. Bukod dyan ay nahanapan din ng mga fans ng buta si Ohashi dahil nag-overweight din naman umano dati si Luis Neri sa naging laban nito sa Japan. Kita nyo na, tama. At nila ito ng lifetime ban. Pero sa bandang huli ay pumayag pa din sila na makalaban nito si Inoue at tinanggal pa nila ang parusa ditong lifetime ban. Kita nyo na. Ang depensa naman nga po nila Ohashi dito ay dahil magmula umano nang umakyat si Luis Neri sa 122-pound super bantamweight division ay naayos na daw nito ang kanyang reputasyon hanggang sa tuluyan itong naging mandatory challenger. Ulol nyo, ang sabihin nyo, alam nyo kasi na si Luis Neri kayang-kaya ng manok nyo. Na pag-aralan nyo, nakikita nyo yung mga last fight ni Luis Neri, nakikita nyo na kayang-kayang patulugin ni Naoya Inoue. Kaya nilaban nyo. Tingnan nyo mga kapenyo, pustahan pa tayo dito. Pagka si Casimero, nakitaan nila yan ng kahinaan, nakitaan nila ng hindi ganun nakalakas. Tsaka nila yan lalabanan. Maniwala kayo sa akin mga kapenyo. Ngayon kasi nakita na naman nila, uy puta ragis, bigla impressive na naman yung knockout power ni Casimero. Puta, atras muna tayo. Puta ragis, meron pa naman ganon, di ba? Dapat nga, labanan mo na lalo dahil ang ganda na ng pinakitang performance O palagay natin mag-tune up pipe muna kayo kasi 1 taon na ban si Utol Janrel o 6 months. Mag-tune up pipe muna kayo ng 6 months, maglaban muna kayo sa iba-ibang kalaban, then after ng ban or suspension, di fight na. Di kung talagang lalaban kayo, di ba? Hindi yung maraming cheche bureche na sinasabi itong promoter, nakakadismaya lang para sa boxing.
Kasi sports to eh. Dapat talaga wala kang tinatanggihan. Senator Manny Pacquiao nga, kahit sino yung tumapat sa kanya, malaki, maliit, o mabigat ang timbang, wala siyang pakialam. Diba? Margarito versus Pacquiao, ang taas ng timbang ni Margarito, wala siyang pakialam. Dapat ganun. Yun ang fighter, yun ang pound for pound. Tapos ito pa yung parang tinutulad kay Manny Pacquiao, etong si Inoue. Malayong-malayo mga kapenyo, walang-wala sa kalingkingan ni Manny Pacquiao. Maniwala kayo. So yan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano masasabi nyo dito sa promoter ni Inoue? Kayo rin ba nadismaya din ba kayo? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo. At lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita tayo sa susunod kong reaction videos.